Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At eto, may pag-uusapan tayo. Kaibigan ng Pangulo, sangkot, di umano, sa isang diktadoryang pananakot sa isang ating kababayan. Naku po, yari na. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Tila meron na ata talagang diktadoryang nagaganap dito sa ating bayan. At talaga nga naman itong mga nanunungkulan ay pawang mga umaabuso sa kapangyarihan. Naku po, alamin po natin tong kwento na ito at reaksyonan po natin kasi ako, alam mo, nung napanood ko ito, talagang sumama ho yung aking pakiramdam at talagang sabi ko, tangin, sorry pasensya na, napapagmura ha. Napapaano ako parang ganito na ba talaga ang bayan natin? Wala na hubang batas na nagaganap dito sa Pilipinas? Ano na ba? Oh, di ba? Paliwanag mo, Vlogger Claire. Ipaliwanag mo nga itong mga ganito nang magkaalaman tayo ng kung talagang walang laman yan. O, panoorin natin ito ha, panoorin natin. Pasok. Isang minor de edad na anak ng mag-asawang negosyante sa Dumaguete City ang pumila para makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng Cebu People's Indignation Rally noong nakaraang Sabado. Abay, bakit? Alamin natin ang detalye ng balitang ito ni Aileen Navarro. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pananakot sa kanilang pamilya, si Bea Torres, 16 anyos na anak ng mag-asawang negosyante na sina Gaspar at Kitty Torres mula sa Dumaguete City ay nagpasaklolo na nang mag-post ng panawagan sa kanyang Facebook page at sinundan pa niya ito ng isang video post. To President Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, Secretary Jovic Remulla of the DILG, Secretary Jesus Crispin Remulla of the DOJ, the Chief of the PNP, the NBI Director, and the Human Rights Commission. I humbly plead for my family's safety, especially for my parents who have been receiving multiple death threats from anonymous individuals. I sincerely hope that your positions as political leaders can help ensure our family's safety and bring us peace. I kindly ask that our security not be taken away as we still face possible attacks. Your help in keeping us safe would mean a lot during these difficult times. Si Bea Torres kasama Ate, pakikinggan ka kaya niya mga sinusulatan mo kasi malapit daw. Mukhang malapit ho itong ikinirereklamo mo sa Pangulong Marcos ha. Di umano, panoorin natin. niyang mga magulang na sina Gaspar at Kitty Torres ay personal na nagtungo sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally kamakailan lang kung saan si Bea ay personal na nagpasaklolo at mangyak-yak na Grabe. nagsumbong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa harassment na nararanasan ng kanyang pamilya. Matatanda ang Disyembre 2 noong nagdaang taon, nag-file si Kitty Torres, ang ina ni Bea, ng reklamong korupsyon sa Ombudsman Visayas laban kay Governor Chaco Sagarbarria. Nako. Dahil sa panghihingi Nako. Si Chaco. Nako po, patay tayo dyan. Sino ba yung Chaco na yan? Nako. Manuel Chaco L. Sagarbarria. Nako, malupit. Sino ba ito? Saan ba yan? Nako, ito po ay Governor of Negros Oriental. Aba, sounds family. Negros Oriental. Sounds family, mga kababayan. Baka sabihin naman ng mga English vocabulary dyan. Sounds familiar. I know. Okay? Sounds familiar. Okay? Sino ho itong si Manuel Chaco L. Sagarbarria? Siya lang naman po ang pumalit nung namatay po yung pumalit kay Digamo. Kaya. Ulitin natin para mas malinaw. Following the assassination of Governor Ruel Digamo, March 4, 2023, alam naman natin, may karumal-dumal na nangyari dyan sa Negros wherein namatay po ang kanilang gobernador. Malupit ang sabihin, ito ay matinding pangyayari. Ito ay nationwide na nangyari, pinatay. At pinagbintangan ng mga Tebes. Sabi nga nila, in every crime, you should check the motive. Diba? So,
Sa bawat krimen daw, kailangan mong malaman kung anong motibo para mapatunayan mo ang isang tao o malaman mong isang tao kung meron ba itong kinalaman. Diba? So si Digamo namatay. He was replaced by si Carlo George Joan Guido Reyes. Assumed the governorship of Negros Oriental. Ibig sabihin, ang pumalit po ay si Reyes, Governor Reyes. Tragically, Governor Reyes passed away on, May 31, 2023, after 3 months in office. Nako, patay tayo dyan. Biglang namatay yung ipinalit. Okay, sino pumalit ngayon nung namatay yung pinalit kay Digamo? Subsequently, Vice Governor Manuel Chaco Sagarbia ang pumalit. Nako. Eto daw ang pumalit na gobernador. Patay tayo dyan. Nako. Eto para lang wait lang alamin lang natin. Anong kinamatay ni Governor Carlo Reyes of Negros? Ayan. Anong kinamatay? Banat bay naman. Masyado ka naman. Dahil sa isang karamdaman. Ayan. Bagaman, kinumpirma ng opisyal lalawigin ng kanyang hindi sila pinahintulutan. Nako. Ha? Bagamat, kinumpirma ng opisyal ng lalawigan ng kanyang pagpanaw, hindi sila pinahintulutan ng pamilya na isiwalat ang mga detalye tungkol sa kanyang sakit at pagkamatay. Gago! Bakit? Bakit mo naman ako sinasabihan ng gago? Alam mo lang, tumatakbo-takbo lang yung isip ko. Pero, sige, tuloy natin. Basta, after 3 months na pumalit ni Governor Reyes, after 3 months, pumanaw ito at pumalit ho ito. Anong dahilan ng pagpanaw? Dahil daw sa sakit, pero hindi na detalye. Okay. Sige. Tuloy, banat bay, ha? Tuloy mo lang. Easy. Tuloy mo lang. Umano ng tig 500,000 piso kada quarry operator na kliyente nila kapalit ng permit to operate. Nako, meron daw siyang di umano, allegedly kinikilan na 500,000 pesos kada operator ng quarry. Nako. Feeling ko, merong Korean na involved dyan. Bakit Korean, banat ba? Bakit Korean? Hindi, feeling ko meron Korean involved dyan. Paliwanag ko lang sa inyo. Kilala nyo yung Korean na yan? Yung mas mataas na mastermind na sinasabi niya, tanggalin natin yung tapos ibintang natin sa iba. Ibintang natin sa mga tebes. Bakit naging Korean? Nagtatagalog. Alam niyo na kung bakit. Magkano Korean dyan? Magkano Korean dyan? Nagets nyo na, magkano Korean dyan? Magkano ako? Kayo naman, di nyo mag-gets. O, tuloy natin. Magkano Korean dyan? Magkano ako? Si Governor Chaco ay kinasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 11032, Nako. Act promoting ease of doing business Nako. and efficient delivery of government services, amending for the purpose RA 9485. Ganon din ang paglabag sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at bribery under the revised penal code.
Makalipas ang isang linggo, Naku, grabe naman yun. Ang daming kinaso sa kanya. Alupit. Tapos pagkatapos nun, nung kinasuhan siya, anyari. Tuloy natin. Ding, 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 ding. matapos magsampa ng reklamo, Oh. sinira ng motorcycle riding in tandem ang CCTV Aba? camera sa labas ng bahay ng Aba? pamilya Torres. Noong Enero 20, Aba, sinira. Ito ho yung nagdemanda doon kay Governor Chaco. Ito yung nagdemanda doon. Ha? Ito yung sila. At yung bahay nila, pagkatapos sila magdemanda, sinira ng mga... Ano kaya yung mga nanira na yun? Sino kaya yun? Mga kanto boy? Mga drug addict? Mga tambay sa kanto na ano, mga kanto boy nga yun eh. Mga chismoso sa kanto kasi ayaw nilang nakukuhanan ng chismisa nila. O baka naman yung may kabit. Ayaw na makuhanan ng video yung kabit nila. Sa tingin ninyo, sino sumira nung CCTV nitong dalawang nagdemandan to? Okay na lang sumagot. nalaman ng mag-asawang Torres na pinaimbestigahan sila sa pamamagitan ng isang Kiefer Saga na Nako. sumulat sa DENR upang kumpirmahin kung accredited ba ng DENR si Gaspar Torres na isang processor ng ECC at iba pang DENR permit. Nako. Sa dokumentong hawak ni Kitty Torres, napatunayan na nasa listahan ng Environmental Impact Assessments Practitioners Application ng EMB7 si Gaspar Torres. Nako. Disyembre 23, nag-file ng urgent motion si Kitty Torres para sa Order of Preventive Suspension laban kay Negros Oriental Governor sa Garbaria at Nako. iba pa. Nitong Enero 27, nagpatuloy ang harassment ng Ay, mag-iwan paano ba naman nagdemanda ng parang urgent motion na isuspend itong si governor dahil sa dahil sa interference sa kanilang trabaho, ika nga. Biglang merong sulat na lumabas. Naku, ibang galawan nito, ha. Sino kaya sumulat nito? Kapitbahay na chismosa? Yung tambay sa kanto? O yung tulak sa kanto? O baka naman, kayo na lang sumagot kung sino man ang sumulat sa tingin ninyo nito. rin ng placard na may mensaheng hakog kaayo ka sa imong negosyo nga quarry Kitty Torres. Nako. Nakasulat ito gamit ang pulang pintura na nilagay sa likurang bahagi ng kanilang restaurant sa Anong huwag ko? Naku, hindi ko naman naintindihan yun. Sana tinagalog naman ninyo. gitnaan ng gabi. At nitong Pebrero 6 taong kasalukuyan, Ito, February 6 naman to. Naku, Nabaril ang bahay ng pamilya Naku! Torres ng motorcycle riding in Naku! tandem. 12 bala ang na-recover ng kapulisan. Wala namang Naku! natamaan sa kanyang pamilya. Nako! Hindi lang pala ito, tawag dito, yung nagpipinta-pinta sa karsada kasi sumulat. Hindi lang naninira ng CCTV. May pagbaril pa. Nako, patay tayo dyan, yari. Dapat buksan ng investigasyon doon sa Digamo. Nako. Kung sino man, wala akong sinasabi, wala akong tinutukoy kung sino man ang gumawa niyan, pero baka may merong relasyon niyan doon sa pangyayari doon sa Digamo. Tapos parang maling tao lang ay tinuro, kunwari si Tebes lang. Fall guy lang. Hindi ko alam, wala akong sinasabi. Hindi ko wala. Ito'y umiikot lang sa isip ng mga netizen diyan sa Negros. May mga nag-message sa akin sa Negros na, alam mo na ba yung nangyayari dito? Grabe na dito, ganun. Itong ganyang may mga baril. Nakala ko ba hindi, ito. Sige, diretsuhan tayo. Akala ko ba ang mga notorious diyan Tebes, di ba? Akala ko ba sila kaya ang gagawa nito para makabalik si Congressman Arnie Tebes at maging governor? Hindi, ako nagtatanong lang Medyo, kasi parang parang sabi ko, akala ko ba sila yung nanggugulo dyan? Kasi yun ang nagsasabi, Banat ba, di mo kilala mga Tebes? Akala mo kilala nila no? Hindi, akala mo kilala nila. Hindi mo kilala mga Tebes. Sabi, wala akong sinasabing malinis ang mga Tebes. That's not my point here. My point here, mga kababayan, ay simple lang. Let's open our eyes and ears on the things that is happening in our society. Many times kasi we are blinded by propaganda.
many times we are blinded by media propaganda and public perception na minsan, at kadalasan pala, hindi pala minsan, kadalasan ay mali. Depende yan sa sino nag-PPR. Alam nyo, maraming mga PR guys dyan eh. Lalo na etong administrasyon na ito, marami. Nung nangyari yan Digamo case, sinasabi nila notorious daw ang mga Tebes. Sila daw ang pinuno ng mga pasugalan dyan. Tanungin ko kayo, nung nawala ang Tebes, nagbago ba? Meron bang pagbabago? Yun lang. Mamaya pag-uusapan natin kung anong relasyon nito sa Pangulo. Kasi balita ako, tropa daw ito. Tropa ng Pangulo ito. Ewan ko kung totoo. Mamaya, may video tayo dyan. May video. Easy. May video. Di ba? Ito lang. Ito kaya ay yung pagbabago sinasabi nila na ang peace and order, gambling. Nagbago ba nung nawala ang mga Tebes dyan? Kasi supposedly, kinamkam lahat ng pagmamay-ari nila, di ba? Natatandaan mo, yun ang nirereklamo nito ni Arnie Tebes. Kinamkam lahat ng pagmamay-ari nila, lahat. Pati mga pasugalan dyan, na legal ha, yung legal. Hindi na wala akong kinaugnayan ng mga Tebes. At sabi nila, ang pumalit daw ay yung kalaban. Ewan ko kung totoo yun, ha? Pero gayon pa man, mga kababayan, yung mga ganitong pangyayari, hindi tayo pwedeng pumikit. Kasi may problema dito. May problema ho dito na bakit ganito ang nangyayari sa Negros. And take note mga kababayan, may gun ban yan. Di ba? Kaya, sesegue ako ng kapiraso. Kaya yung sinasabi ng isang abogado dyan, yung bobong abogado na walang kaso, o kung may kaso man, puro talo. Yung abogadong bobo dyan, pangalanan nyo na lang din, yung pangalan ng bobong abogado na yun. Nasabi niya kasi, nagsabi ako sa isang Facebook post ko na may isang merong isang, may patakaran ng gobyerno, yung gun ban, ay wala hong na idudulot na maganda. As a matter of fact, nakakasama. Bakit? Dahil ang mga kriminal, hindi naman po sila, wala ho silang lisensyadong mga baril. Ang mga baril ho ng mga kriminal ay mga hindi lisensyado. Okay? Loose firearms, ika nga. And they do not respect whether may gun ban o walang gun ban, hindi sila magdadala. No. Kasi nga walang alam ho itong abogadong to pagdating sa probinsya. Sa probinsya wala ho yan. Gun ban o may gun ban, lalong-lalo na doon sa mga magugulong lugar. Wala akong pakialam ang mga kriminal dyan. Bibit-bitin at bibit-bitin nila yan. Sino ang tinanggalan mo ng baril during gun ban? Yung mga taong responsable at dapat proteksyonan nila ang kanilang sarili na naayon sa ating konstitusyon. Ulitin ko. Ito po ay naayon sa ating konstitusyon na protektahan ang ating mga sarili. Di ba ho? At ito ho ay legal, responsable. Maayos po ang kanilang ang ginagawa. Sila ang tinanggalan ng baril. Nung pinost ko yan, sabi nung gagong abogado na yun, sabi niya, mali ka naman kasi may mga warlords. Ang iniiwasan sa probinsya ay yung mga warlords kasi sila yung mga nagbibitbit ng baril. It's not just the criminal. Yun, nagmamagaling yung tangang abogado na yun eh. Napakabobo ng abogado na yun. Tanungin ko kayo, kaliwat kanan na nakikita nating patayan sa mga probinsya, na dulot yan ng mga warlords, dulot yan ng mga political gangs. Mga politiko yan eh. Sa probinsya, di ba, meron pa isa, vice mayor, binaril habang nag-i-speech. Tanungin kita, dahil ba dun sa gun ban, nabawasan? Hindi. Dahil sa gun ban, yung mga security, nawalan ng mga baril. Totoo yan. At yung mga taong kailangan ng protection sa sarili, nawala din. Bakit? Gun ban eh, sumusunod sila eh. Pero yung mga kriminal, hindi. Ganong katangay ang abogado na yan by arguing na nakakatulong daw yung gun ban. At yung sinabi ko daw ay mali. Tingnan nyo nga, ito ay sa mga pruweba eh. Walang nadudulot na maayos yung gun ban. Ang tinatanggalan lang ng protection yan ay yung mga responsableng gun owners.
Ito ang strafing incident. Una nang na-strafing ang kanilang bahay noong Abril 23 itong nakaraang taon. Matapos si Kitty Torres humarap sa Senate hearing, may kinalaman sa kasong pagpatay ng isang mediaman sa Dumaguete City. Kamakailan dumulog na sa Commission on Human Rights ang mag-asawang Torres, ganon din sa Ombudsman Region 7 at sa NBI. Sa ngayon, ang mag-asawang negosyante Gaspar at Kitty Torres ay binigyan ng PNP ng 2 gwardya upang masiguro ang seguridad nito. Subalit pilit ring pinapatanggal ng kalaban niyang anyay nangaharas sa kanila. Ano daw? May guard, pero sino nagpapatanggal? Binigyan sila ng protection ano yun matik yun pagka may bibigyan ka ng gobyerno o kahit depende yan. Depende yan. Alam mo naman si Marbil may sariling mundo yan Kaya nga 'di ba yung mga lihitimong may death threat na Duterte supporter, mga lihitimo ito ito may mga papel ito mga ito When you say lihitimo, back up ito ng dokumento. Walang pakialam si Marbil dyan. Basta Duterte supporter ka, tatanggalan ka. And I know a lot of people tinanggalan niya because Duterte supporter. Ayoko na lang pagpangalan kasi para hindi mabulgar yung kanilang mga threat. Pero tinanggalan ni Marbil. Bakit? Ang sabi niya, bakit may yan? May PSPG yan. Ganun yun. Kahit na, kaya, alam mo, sa totoo lang, dahil sa ginagawa niyang yan, pinapakita niya talaga na diktador sila. Diba? Eto, binigyan niya. Pero pinatatanggal naman nitong accusation nila, hindi accusation ko, accusation nito mag-asawa, pinatatanggal daw nung gobernador o yung pinatatanggal nung kalaban nila. O, yan ang ina-allege nila. Nang dahil lang sa kaso na finailed ko against sa kanila, okay lang kung ako at saka yung asawa ko, may mga anak kami dito sa loob ng bahay namin, Miss Ay. So ngayon ang panawagan ko, diretso na ako kay PNP Chief Marvel at saka kay DILG Secretary. Alam ko naman, tatay din sila. Sabi nga ng anak ko, Mama, I write sa sinulat ko yung letter doon kasi desperate na daw siya, nanawagan daw siya na sinasabi niya, PNP Chief, tatay ka naman, please po, tulungan mo kami kahit hindi mo naman ako anak. Bagamat puno ng Grabe, pag-aalala sa kanyang pamilya, Sakit dun, Brad. ang mag-asawang Torres na makakamit rin ito ang hostisyang nararapat para sa kanila. Ang tanggapan ng SMNI News Visayas ay bukas para kay Governor Chaco Sagarbari. Governor Chaco, ako din, bukas din ako sa inyong sagot. Tungkol dito sa accusation ng mag-asawa na ito. Alam nyo, medyo mabigat po yung accusation na ito dahil inaakusahan kayo ng mga tulad ng pagtanggal ng CCTV, yung pagsulat-sulat, inaakusahan kayo. Tapos yung tao nyo daw yung sa pagbabaril-baril. So matinding akusasyon yan. Plus yung pangingikil nyo pa. At pati yung mga kaso. So kung kayo ay open po ako na na kayo ay marinig ang inyong panig kung gayon din ang SMNI, di ba? Pero itong balita na ito medyo nakakaano ito. Bakit to kanyo? Sino ba itong si Governor Negros Oriental Manuel Chaco Sagarbarria, di ba? Sino po ba ito? Ito'y tila malapit sa presidente. Bakit to? Mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagpunta sa Negros. At ito po ay sinalubong ng matinding hiyawan ng gobernador. Yung gobernador lang ang humiyaw. At saka siguro yung mga tauhan niya. Yun lang ang humiyaw po. Yung gobernador at saka yung mga tauhan niya. Wala nang iba. Pero ito, papakita ko sa inyo itong video na to. Naaman si Presbytery, I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagitra na to, okay ra ba? BBM! 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 Dunga ta, BBM! Watay minga. Parang excited yung mga tao Anyari? Sandali. Huy. Yung ayuda nyo, wala.
Kayong mga taga-Negros ha, wala kayong ayuda pagka ganyan. Ha? Naku. tanan. I would just like to say, isagit ra na to. Okay ra ba? BBM! Nako. BBM! Nako. BBM! Ay, sus. Mga ta BBM! Matay mingaw man. Grabe, ganadong-ganado yung mga taga-Negros ha, sa pagsigaw ng BBM ha. Ganado kayo ha. Ano nangyari sa inyo? Anak kayo ng tutsa. Wala kayong ayuda paglabas. Kayo talaga... Hindi. Kasi alam mo ha, kung natutuwa, maraming aspekto yan. Kung natutuwa yung mga taga-Negros sa ginawa ng gobyernong ito sa kanilang lungsod, di sana sagot talaga dyan, BBM, di ba? BBM. Bakit? Hinipe na kayo ng governor nyo pero wala. Nga. Di ba? BBM! BBM! Ay, saya. Kung ata BBM! Ay, ang saya. Matay mingaw man usab-usab. Tandaan nyo, RTBM ang kumuha nito ha. Ayan. BBM! 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 Okay. Press. Rock okay na dito. The Negros Oriental. The entire. Sandali nga, i-posing nga natin itong mga itsura ng mga tao na to. Ito. Yan. Ano natin, lakihan natin. Ha? Tingnan natin mga itsura ng mga tao. Ayan. Happy sila. Di ba? Ang saya nila. Ang saya-saya nila, mga kababayan. Grabe, enjoy na enjoy sila, ha? Ang bira. Kabanat ba, ha? Tuloy natin, ha? BBM! Matay mingaw man usab-usab. BBM! Oy! BBM! Oy! BBM! Oy! Okay. Okay na. Rock Okay na ra. okay na dito. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. And let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, Press. Thank you kanino tanan. Ang saya-saya. Dito, tinan nga natin itong mga taong ganitsura nila. Happy sila. Happy sila. May bantay pang pulis. Para siguraduhin, pumalakpak kayo. Pag di kayo pumalakpak. Ano mo, happy yung nakamas, tingnan nyo, happy. Di ba? Gago! Di ba kitang-kita naman sa pagmumukha nilang masayang-masaya sila sa pagdating ni BBM sa lugar nila. Ay nako mga kababayan. Anyway, ito lang masasabi natin dito. Yan po ang nangyayari sa Negros ngayon. Okay? Yung sinasabi nilang dahil sa mga Tebes, nawarak ang Negros, ganyan. Ngayon, wala na sila doon, di ba? Pero, bakit tila may mga ganito pang pangyayari? Di ba? Tapos, kung titingnan ninyo, bakit hindi masaya mga taga-Negros kay BBM? Kung masaya sila, di ba? Kung masaya sila sa ginawa ni BBM doon sa mga pangyayari diyan, di sana ang saya-saya ng mga ganitong rally, di ba? Halatang-halata mga kababayan. I-compare nyo naman yan doon sa Cebu na naganap. Nakitang-kita ninyo kahit mga taong talagang naghihiyawan, kusa diyan, pinasisigaw na sila, ayaw pa rin. Diba? So ano ibig ko lamang pong sabihin noon mga kababayan? Simpleng-simple lang. Palpak ang administrasyon na ito dun sa ginawa nila sa Negros. Hindi lamang po yun. Ano kaya ang kinaugnayan ng presidente dito sa tao na ito? Kasi parang malapit sila. Mantakin mo, pinuntahan pa sila ng presidente. Talagang personal na pinuntahan. Tapos parang close sila nung kanilang governor. Itong si Chaco, di ba? Parang close na close sila. So ano kaya ang kinaugnayan ng presidente natin dito sa mga pangyayari na to? Bakit? Sabi nga nung alleged nung mag-asawa, pinatatanggal pa yung security. Sino bang commander-in-chief ng PNP? Aside from the direct person who approves the security, direct po ang PNP chief po ang nag-approve, pumipirma ng security ng tao. Kunwari merong lalagyan. Ang PNP chief. So si Marbil. Kaninong tao si Marbil?
sa presidente. So, bakit tila parang close sila nito? Sa tingin ninyo mga kababayan, close kaya talaga sila nito? Meron kaya silang kasunduan? Meron kaya silang kaibigang Koreano? Alam niyo yung Koreano, di ba? Nakakwento ko na sa inyo. Oh. Ano ang kinaugnayan nito sa ating Pangulo? Mr. President, this is what is happening to our country, Mr. President. Baka pwedeng gumawa na ng vlog. Yung bago mong Yusek na maingay dyan. Ipagtanggol ka na. Kasi tila Kasi sinasabi nila na parang ako, naniniwala ako. Talagang etong Yusek na ito, she was hired kasi weak ang personality ng presidente. Sobrang weak ng presidente. That's why she was hired kasi maingay ang bibig, strong, kung bumanat, talagang walang manners, parang hindi opisyal. 'Di ba? Totoo naman parang hindi opisyal, parang ang vlogger ang datingan Wala namang masama kung ikaw ay vlogger at ganyan ka. That's normal. Walang problema 'yun. Oh, kaya lang nandiyan ka pero yung mga pinapakalat mong fake news medyo hindi maganda. Kasi kita naman natin, di ba? May mga sinasabi ka na hindi safety sa Davao City at kasalanan ni Pulong. Hindi mo ba alam na wala na sa kapangyarihan ni Pulong ang mga pulis ng Davao City? Pinagpapalitan pa ng tao ni Marbil yung mga supposedly RD doon. Hindi pala RD. Chief of Police. Di ba? Ilang beses yun. Yung isa nga, di tumagal ng araw Pinagpapalitan. Pag nalamang merong kinaugnayan sa mga Duterte, pinagpapalitan. Pati yung mga pulis, pinalitan din po. So, tapos sasabihin mo may direct connection with Baste, Duterte. Wala. Di ba? Yun lang. Fake news ka na di ba? Tapos sasabihin mo, yung pagsita ni BP Sara Duterte na corruption, dapat tinitingnan yung tatay niya kasi sinasabi mo na binalita na ito ay most corrupt na presidente. Di ba? Hindi ka ba nagbabasa? O sa bundok ka lang talaga nakatira? Alam mo ba sa Guinness World of Record kung sino ang may record? Hindi, para lang sa kaalaman mo. Baka kasi hanapin natin yun. Guinness Book of Records most corrupt. Alam mo ba kung sino? Si Duterte ba? Hindi. Baka lang hindi mo alam kung saan yun. Papakita lang natin. Noong 1989, kinilala ng Guinness World Records si Ferdinand Marcos bilang pinakamalaking pagnanakaw mula sa pamahalaan. Hindi po ako nagsabi niyan. Gayunpaman, noong 2022, napansin na ang talaang ito ay tinanggal mula sa kanilang website. Nabili? Nabayaran? Ano nangyari? Bakit ganun? Marcos' greatest robbery record disappears from Guinness website. Published March 14, 2022. Anuhin po natin yan. Nandyan lang po yan. I-google nyo po. So, ibig sabihin po nun mga kababayan, ito talagang Yusek na to ay talagang nagpapakalat po ng fake news. Kaya sana po ay panoorin nyo po muli ang ating mga susunod na videos. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros.